Tanong ko sa inyo, ano ang isang bagay na napaka-importante sa buhay ninyo? Ano ang isang bagay na nagbibigay dahilan para gumising kayo araw-araw? Pamilya. Ano pa? Trabaho. May mga bagay kasi na napaka-importante sa atin na minsan nakakahadlang na para gumawa tayo ng mabuti. Doon po sa binasa natin, yung mayaman na lalaki na lumapit kay Jesus, ang desire niya, makarating sa langit o maka-experience sa eternal life. Tiyatanong niya, what should I do to gain eternal life? Sabi ni Jesus, gawin mo 10 utos. So, sinabi ni Jesus, lahat ng utos tungkol sa pakikitungo ng tao sa kapwa-tao. Huwag kang magnanakaw, huwag kang mamarites, huwag kang mangangalunya, mahalin mo magulang mo. Lahat yun, binanggit niya. Sabi nung lalaki, ginagawa ko na lahat yun eh. Pero sabi ni Jesus, may kulang. Benta mo lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo sa mahirap. Ang tanong po, yung tao na yon, mabuti ba siyang tao o mabait siya na tao lang? Mabait siya. Kasi nire-respeto niya yung boundaries ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kapwa-tao. Di ba? Huwag kang mananakit, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Nire-respeto niya yung boundaries na yun. Pero nung hiningi na ng Panginoong Jesus sa kanya na maging mabuti, sabi pa niya, ginamit niya pa si Jesus, mabuting guro. Sabi ng Panginoon, walang mabuti kundi ang Diyos lang. Yung pagiging mabuti ay nahahadlangan ng yaman niya. Hindi siya makagawa ng mabuti kasi sabi sa kanya, benta mo mga yaman mo, ari-arian mo, at ipamigay sa mahirap. Hindi lang po yaman na pera ang pinag-uusapan dito. Maaaring ang isang bagay na hindi mo mabitaw-bitawan dahil ito pumipigil sa pagiging mabuti mong tao ay maaaring, sabi niya kanina, trabaho, maaaring pamilya, maaaring mga gamit, maaaring Facebook, yung mga social media accounts natin, minsan yun ang nagpapaandar ng buhay natin. Pagkagising natin, ano gagawin mo? Bubuksan mo Facebook mo. Minsan, hindi ka makagawa ng mabuti dahil sa pagmamanage ng Facebook account mo. Maraming klase ang mahihirap. May mga mahihirap na financial ang problema. Diba? Lahat naman tayo yata, yun ang problema natin lahat, diba? So, yung pera hindi niya mabitawan para gumawa ng mabuti. Isang bagay na binigay sa kanya ng Panginoon, isang regalo, para gumawa ng kabutihan, hindi niya ginagamit sa kabutihan. Meron po mga psychologically poor. Sino itong mga to? Mga magulang natin na matatanda na nasa bahay, na nangangailangan ng oras ninyo. Pero mas importante yung Facebook management kesa sa pagbigay ng oras doon sa mga mahal natin sa buhay. They are psychologically poor, emotionally poor. Minsan yung tayo mga lalaki, mga asawa natin, nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng yakap. Pero ano una, pag uwi natin sa bahay, o ano-ano inaasikaso natin. Dahil mahal natin yung mga gawaing bahay para sa kabutihan ng pamilya natin, pero baka ito ang pumipigil para magbigay tayo, gumawa tayo ng mabuti sa ating asawa. Meron din mga mahihirap na yung mga politically poor, yung hindi pinakikinggan na lipunan. Binibigyan ba natin sila ng oras? So, hindi lang po pera o yaman ang kailangan nating ipamigay, kundi marami tayo mga bagay na pinangahawakan na importante sa atin na nakakapigil para maging mabuti tayong tao. At pagka naging mabuti tayong tao dapat, nakatulong tayo sa iba, yung mga tao na natulungan natin, nabigyan natin ng kalinga, ng pag-aasikaso, ng pangangailangan, magiging mabuti rin silang tao. Kasi na hinihingi sa atin, mahalin mo kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo.
Isang bagay na pwede mong ibigay para maging mabuti ring tao ang mga kapwa natin. Ang hinihingi sa atin ng Panginoon, sana ang pinaka-importante para sa atin dapat ay ang pagmamahal natin sa Diyos. Kasi itong pagmamahal sa Diyos, ito ay isang bagay na pag pinamigay mo, binigay mo sa kapwa mo, lalong lalaganap, lalong dadami ang maniniwala. At the same time, makakaranas ka ng kaharian ng Diyos o paghahari ng Diyos sa buhay mo. Kasi yun ang hinihingi sa atin, palaganap ang pagmamahal ng Diyos para lahat ng tao maniwala sa Kanya. Okay, good morning sa inyo.